Magandang hapon na naman sa inyo mga sulki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham na ating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Pulong. Bueno, basahin na natin ang liham ni Mang Pulong, di Kuya Peles. Kung sakali Mang Kuya na mapili ninyo ang aking liham, ay itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Pulong, 50 taong gulang. At kaya po ako lumiham sa inyo Kuya dahil meron din po akong problema na dapat kong ihingi ng payo sa inyo. At para malinaw sa inyo Kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Ay, hindi ko na naiintindihan ang amoy mo. Baligo ka nga! Bakit mo ba ako pinakikalaban, ha, Pulong? Paano naman kasi, Iseng? Isang linggo na yatang hindi ka pa naliligo eh. Huwag mo akong pakialaman, Pulong. Maliligo ako kung gusto ko. Bakit ba hindi mo magawang maligo? Araw-araw. Ayaw ko nga eh. May magagawa ka ba? Naku, Iseng. Nakakahiya ka sa mga taong nakakasalamuha mo araw-araw. Tingnan mo yung amoy mo. Hindi ko maintindihan. Ikaw lang ang nagsasabi niyan. Wala naman nagsasabi sa akin dyan eh. Naku, alam naman nasasabihin nila sa'yo. Siyempre nahihiya din sila. Hay, tigilan mo nga ako, Pulong. Tatamaan ka sa akin kapag hindi ka tumigil. Tignan mo ito. Ay, nagmamalasakit lang ako sa'yo, Iseng. Para naman hindi ka nakakahiya. Tumigil ka na, Pulong! Hindi ka ba talaga titigil, ha? Oo, titigil na. Bahala ka na nga sa buhay mo. Ang pakialaman mo ang sarili mo. Huwag ako. Naintindihan ba? Itay, ano na naman bang pinag-awayan ninyong dalawa ni Inay? Nako, alam mo, sinabihan ko lang naman yung nanay mo na maligo naman siya. Iba na kasi yung naaamoy ko eh. Biruin mo ba mag-iisang linggo na yatang hindi naliligo yung inay mo? Ay, naku, Itay. Pabayaan nyo na lang si Inay kung ayaw niyang maligo. Isa, mag-away kayo araw-araw. Nakakahiya naman sa mga tao, anak. Kaso nga po, inaaway kayo. Di, pabayaan nyo na lang kung anong gusto. Nako, palibasa takot yata sa tubig yung nanay mo eh. Pero hindi naman siya dating ganyan eh. Ilang araw, naliligo naman yan araw-araw eh. Pero ngayon, nako, hindi na parang Ay, ibang nako. nagbago ba? Talagang ganyan yata ang mga tumatanda, Itay eh. Karamihan naman, minsan isang linggo lang maligo. Bakit ako? Araw-araw pa rin ako naliligo. Itay, alam nyo, hindi pare-pareho ang tao. Nako, anak, ano kaya kung ikaw yung magsabi sa nanay mo, ha? Hindi Na naman, maligo siya? ayoko nga. Baka mamaya ako pang pagalitan ng nanay ko. Subukan mo lang. Baka pakinggan ka niya. Sige na. Sige, susubukan kong sabihin kay nanay. Lalo ngayon, tag-ulan, baka ayaw niya talagang maligo. Sige, subukan mo lang. Baka pakinggan ka niya. Inay, ngayong dadalawa tayo, may sasabihin sana ako sa inyo eh. Ano ba yan, Gina? Pero bago ko sabihin sa inyo, huwag kayong magagalit sa akin, ha? Ay, bakit naman ako magagalit? Kung maganda naman nagsasabihin mo. Oh, ano ba yon, ha, Gina? Sabi ni
Itay, inay, ibubulong ko na lang sa inyo. Sige. Para Hali. walang makarinig. Ah. Maligo daw kayo, sabi ni tatay. Ano? Bakit niyo ba ako pinagkikialaman, ha? Lalong-lalo na yung tatay mo, bisit! Bakit pinasasabi pa sa'yo, ha? Opo, inay. Kasi sabi ni itay, sabihin ko daw sa inyo na maligo daw kayo. Kaya ako na lang nagparating. Nasaan bang itay mo? Tawagin mo nga! Tawagin mo siya! Naku, wag na po, inay. Baka magalit po sila. Bakit naman siya magagalit? Wala po. Baka naman sinasabi mong pinasasabi ng tatay mo. Yan pala, ikaw ang may gusto na maligo ako. Ako nga po, inay. Tingnan mo yan. Bakit ba pinoproblema ninyo? Pati paligo ko, ha? Kung ayaw nyo akong kasama dito sa bahay, magsilayas kayo! Hindi ko kayo kailangan dito! Sandali lang, nariyan ha. Ikaw pala, Dante. Halika, tuloy ka. Salamat, Gina. Ikaw lang yata ang nandito sa bahay niyo. Oo, may pinuntahan ni sina itay at inay kasi. Tamang-tama pala para masabi ko sa'yo ang gusto ko. Bakit? Kapag nandito ba sila, hindi mo masabi ang gusto mong sabihin sa akin? Palagi kasing masama ang tingin ng nanay mo sa akin. Talagang ganun lang si nanay. Kaya nga iilang ako kapag nandito ang nanay mo. Wala namang sinasabi ang inay Gina, kailan mo ba ako sasagutin? Ito naman. Oo na. Hindi ba obvious sa'yo? Ha? Ang ibig mong sabihin? Sinasagot mo na ako? Oo, sinasagot na kita. Yes! Sa wakas, nobya na kita. Yes! Ngayon na magkasintahan na tayo. Sana naman, huwag ka nang tumingin sa iba. Baka mamaya niyan may mababalitaan akong kasama mo. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang una at huling babae na mamahalin ko. Iseng, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano na naman ang sasabihin mo? Pagsasabihan mo na naman ako na maligo. Ako, huwag mo na akong pakialaman. Dahil tuwing gabi naman, naghihilamos ako. Iseng, hindi naman yan ang sasabihin ko sa'yo eh. Ano yung sasabihin mo? Sabihin mo na. Alam mo, magkasintahan na pala si Gina at si Dante. Wala namang problema sa akin yan. Dante? Mabuti namang pamilya. Ang pamilya ni Dante. Bakit ba? Alam mo kasi, balak na nga yatang mamanhikan nila Dante. Di mamanhikan sila kung gusto nila. Akala ko kasi, tututol ka eh. Bakit naman ako tututol? Nasa hustong gulang na rin ang anak natin. Sige. At sasabihin ko kay Gina na payag ka na sa gusto nilang mangyari Dante na mamanhikan na sila. Palagi naming pinag-aawayan ko yan ang aking asawa. Sa tuwing sa'y kinakausap ko na maligo siya. Kuya, hindi naman sa ayaw namin na makasama sa bahay ang aking asawa. Kaya lang kuya, nakakahiya naman.
bihira akong makita, kuya, na maligo si Ising. 3 beses lang yatang maligo sa isang buwan. Grabe naman yan, Mang Pulong. Kaya ako nahihiya, kuya. Lalong-lalo na sa mga nakakakwentuhan niyang kapitbahay namin. Minsan, kuya, ay... Malapit na ang kasal natin, Gina. Oo nga eh. Alam mo, excited na ako. Ako nga rin eh. Papaano yan? Pagkatapos ng kasal natin, doon na tayo maninirahan sa bahay. Sinabi ko na rin kina inay at itay yan. Bayag naman sila. Hindi bale. Malapit lang naman ang lugar namin dito sa inyo. Magkatabi lang naman. Ano kaya kung 3 lang ang kukunin natin na ninong at ninang? 3 ninong, 3 ninang. Ikaw, kung yan ang gusto mo, wala namang problema sa akin yan. Ang inaalala ko kasi, may kumakalat na naman na virus, yung Impax na tinatawag. Balita ko, may mga tinamaan na. Oo nga eh. Nakakabahala yan. Panibagong pahirap na naman sa mga tao. Ano ba ito? Pagkatapos na nasolusyonan yung ibang virus, may lumilitaw na naman na bagong virus. Ano ba to? Pera lang yata ito, Dante. Ising, ay bukas na ang kasal ng anak natin. Alam ko, hindi pa naman ako yanin, Pulong. Ising, alam ko na hindi ka pa ulyanin. Pero, kukuha na eh. Ano na naman, ha, Pulong? Ano yan? Baka naman pwedeng maligo ka naman, Ising. Nakakahiya. Ha? Malamig pang panahon, Pulong. Ay, bakit ba? Basta, ayaw kong maligo. Ising naman. Kasal ng anak natin eh. Magsusuot ka ng Ay, huwag mo akong turuan. Nagkagawin ko. Maliligo ako kung gusto ko. Ikaw lang ang maligo kung gusto mo. Huwag mo akong pilitin na maligo. Ising nakakahiya naman sa mga bisitang darating. Hada? Bakit sasabihin mo ba sa kanila? Dahil hindi ako naligo? Ha, Pulong? Lintik ka. Hindi naman. Kaya lang, iba pa rin siyempre, Ising, kung naligo ka. Ay, dako Kapag pipilitin mo akong maligo, Pulong, kahit hindi na matuloy ang kasadayan, naintindihan mo? Hindi ako pupunta sa simbahan. Kayo lang. Ising! Papaano yan, anak? Bukas na yung kasal ninyo ni Dante. Ayaw maligo ng nanay ninyo. Ano ba naman itong si nanay, itay? Papaano yan? Mangangamoy. Ang dami pa namang bisita bukas. Yan lang nga ang sinabi ko sa nanay mo kanina. Ang nag-usap kami. Alam mo ba kung ano yung sinabi niya sa akin? Ano po, itay? Sabi niya, kahit hindi na daw matuloy ang kasal ninyo ni Dante, kapag pilitin natin siya maligo. Ano? Ano bang klaseng rason yan? Sinabi yun ni inay, itay? Oo. Ikaw kayang kumimbinsi sa kanya. Para naman hindi nakakaya sa mga bisita natin darating bukas. Yan nga ang plano ko. Sabihin ko sa kanila, pero baka mamaya ako naman ang pagalitan, gaya nun. Anong gagawin natin? Talagang ayaw niya maligo eh.
hindi natin siya mapipilit, kaya hayaan nyo na lang siya. Nako. Basta ang importante, maghilamos sila, okay na yon. Lagyan na lang ng maraming perfume yung Nako. kanila. Ano pa nga bang magagawa natin? Wala na talaga eh. Ayaw niyang maligo. Talaga yatang takot siya sa tubig. Tay, alam nyo, talagang may mga taong takot sa tubig. Gaya ni Inay, bira silang maligo. Siguro, hindi nila naaamoy ang kanilang sarili. Siguro nga na-immune na lang sa sarili niyang amoy ang inay mo. Nako, talagang takot sa tubig yung inay mo. Kahit na anong pilit namin, kuya, na sinabihan si inay na maligo, hindi namin siya napilit. Natapos ang kasal, kuya, na hindi naligo si inay. Nakakahiya naman, kuya, sa aming mga bisita. Ewan ko ba, kuya, kung bakit may mga taong takot yata sa tubig. Hindi pa naman masyadong matanda si inay. Halos kaaway kaming lahat dito sa bahay. Kuya, ano po ba ang dapat kong gawin para naman maligo kahit 3 beses man lang sa isang linggo ang aking asawa? Sana pumapayuhan niyo ako. Lubos na gumagalang, Pulong. Alam mo, Mang Pulong, bakit niyo pa kasi pinoproblema yan? Sa asawa mo yan, yan ang nakasanayan siguro. Sabi mo naman kasi noon, hindi naman ganyan dati. Kaya lang, may okasyon na naganap. Kinasal yung anak ninyong babae. Abay, dapat lang naman sana na maligo siya. Mabuti na lang at hindi ikaw yung takot sa tubig, Mang Pulong. Dahil kung ikaw, mas grabe. Mas grabe yung amoy ng mga lalaki. Lalo palaging pinapawisan niya na araw-araw na nagtatrabaho. Pagkatapos hindi naliligo. Kahit na gawin mong gabi-gabi yung pag-iilamos, iba pa rin yung amoy. Mang Pulong, huwag mo lang pilitin yung asawa mo. Yan na siguro yung nakasanayan niya ngayon, yung tumanda na. Importante naman kasi, pagdating ng gabi, naghihilamos. Bakit? Ayaw mo na ba siyang katabi? Talagang ganyan yung tumatanda. May kakilala ko, 1 linggo talagang hindi naliligo, maghihilamos lang, nagpapalit lang. Pero hayaan mo na. Lalo na yung mga taga-Balyo talaga, yung mga nang magsasaka. Pagdating sa bahay, pagod yan. Alangan naman na maliligo ka, pagod ka. Makakakuha ng sakit. Kaya siguro ganyan yung nakasanayan yung iba. Ang importante naman kasi, huwag nyo nang pakialaman ng asawa mo. Hayaan nyo lang. Total, yan yun naman ang gusto niya. Kapag nagboluntaryong maligo, pasalamat na lang kayo. Importante, naghihilamos siya tuwing gabi. Wala nang problema dyan siguro, Mang Pulong. Total, tapos naman yung kasananganak ninyo. Wala na kayong okasyon na palilipasin. Nakadaan na yan. Huwag niyo namang masyadong ipresyo yung asawa mo. Nagtutulungan kayo eh. Diyan nagagalit yung asawa mo, parang pinagtutulungan ninyo. Ikaw, yung mga anak mo, yung nagsasabi, talagang mabibingi na yan. Hayaan nyo na. Importante, Mang Pulong, hindi kayo nagkakasakit. Walang nagkakasakit nyo. Lalong-lalo na yung asawa mo. Kaya hayaan mo lang. Ang importante dyan, hindi na kayo mag-away ni Aling Ising. Bueno, yun na lamang sigurong masasabi ko sa iyo, Mang Pulong. At naway, kahit papaano, ay
napayuhan kita sa iyong ininapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.